Hello everyone and welcome back. For today, we'll be staying for one night here sa pinaka-highest rated na hotel and probably isa sa mga pinaka-oldest hotel na din dito sa Kaliboy, Naklan. We will show you the room and their facilities. So if ever napupunta kayo sa Boracay and had the interest to check out Kalibo, maybe this is a place that you could consider. Okay, so dito tayo sa may building 1 daw. Kasi yung nabook pala ni Michelle na kwarto is deluxe room na may full access. Nagtataka nga lang ako, ang iniisip ko kapag full access, yung mga dito lang ba? Pero akit pa sa second floor. Pero in fairness naman, yung kwarto na na-assign sa amin is malapit lang siya dito sa may hagdanan nga, no? Tapos yung gamit pa nila dito is metal kipa. Tingnan nyo. Room 219. Let's go in. Kanina, pagdating namin is naka-pre-call na ba ng tong room at ngayon nga medyo malamig na nga siya. Mabilis lang yung check-in kasi siguro wala namang masyadong pila. FYI pala, ang standard check-in time nila dito is 2 p.m. Pero kahapon, tumawag ako sa kanila na baka sakaling makapag-check-in kami ng maaga, which is, ang sabi nung nakausap ko sa phone is may bayad nga daw kapag mag-check-in ng maaga. Pero kapag mga bandang alas 12 naman, basta ready na yung room, free of charge na siya. So dumating kami dito is around siguro mga 1:45. Nabook pala to ni Michelle sa Facebook directly sa kanila. Naka-promo to. And as usual, babanggitin ko sa inyo mamaya at the end of this video kung magkano yung binayad niya dito for a one-night stay dito nga sa may Marzon Hotel sa Kalibo. So sa ngayon, pakita ko na sa inyo tong kwarto. Let's go! Okay, pagpasok mo ng kwarto, ito na agad yung pinakabungad na makikita mo. Meron tayo ditong dalawang bed, isang queen size bed at isang single bed. And then meron lang siyang tig-dalawang unan, parang alanganin. No? Okay, so on this side, sa right side naman is meron silang pahalaman dito at in fairness, hindi siya plastic, totoo siya. No? Nandito tong TV, I think mga nasa tansya ko lang to siguro mga 32 inches to. And I think ang binabilang naman kasi dito, hindi kasama yung frame ng TV, no? Which is yung pinaka-screen lang. Pero ewan ko kung napapansin nyo, parang merong parang mark sa TV na parang, ewan ko kung ano yan, parang wrinkly na something. Hopefully, hindi yan sira. Pero try natin yan later. Then, meron ng wooden chair dito. No? Medyo mukhang may kalumaan na siya. And then, meron dito parang sabihin natin parang console table. Nandito tong TV remote. Wala siyang cover. Then, I think this one is for sa cable naman. At, ewan ko kung bakit nandyan yan naka-set up. Ang awkward lang kasi kung titignan mo siyang ganyan. Immediately, nandito tong mga coffee cups o teacups o kung ano man tawag dyan. And then, kung mapansin nyo, tatlo siya. Good for 3 kasi tong nabook namin dito. Then, may kettle. Linis ba to? No? Ganda ng kettle Then, meron ditong drinking glass. May tubig na 3 piraso. Then, nandito tong telepono. Magana ba to? Magana naman siya. Meron ditong maliit na fridge. At wala naman siyang laman. Pero, ewan ko kung dumi ba yan or something. Pero mukhang di naman namin to gagamitin. Then, meron ditong wooden na table at isa pang upuan. Huwag nyo na pong pansinin yung mga gamit namin dyan. May pailaw dito, emergency light. Non-smoking daw tong kwartong to. At nandito sa taas yung AC. Ewan ko lang kung naririnig nyo, no? Medyo may ingay siya. Nataya, malamig-lamig na nga. Nagsisimula na nga siyang mag-moist. Then, on this side, ito pintuang ito is, yan po yung pintuan ng bathroom. At nandito tong remote ng AC. Meron pa siya ditong lalagyanan. Pero parang medyo, ewan ko, nakikita nyo? Alikabok ba yan? Oo nga, alikabok. Pati dito. Oops, ilaw. Medyo alikabok lang din siya. At meron ditong malaking vanity mirror. At medyo may kalumaan na rin siya. Yan parang may mga nagmamarka-marka na siya. May bintana dito na walang kortina. So I think kung sensitive kayo kapag natutulog kayo, yung mga tipong sa umaga gusto niyo talaga ng blackout. Tapos pagdating ng umaga is baliwaliwanag na at madali kayong magising. Nako, yan. Medyo yan yung issue. Dapat yan meron kahit paano pang blackout. No? Ewan ko kung nakapansin niyo, parang may siya. Yan. Parang may agyo. Siguro matagal nang hindi natauhan tong kwartong to.
Okay, on the left side naman is nandito tong, sabihin na nating vanity counter. Hindi nga to counter no? Basta lababo. And dito is, siguro dapat meron ditong hand towel. Ewan ko kung nakalimutan lang ba nila. Pero as I can see, andito na yung dalawang bath towels. Tatlo po yan actually. Yung isa is gamit na nila Chelsea. Nasa swimming pool na po sila. And then, ayun nga, meron ditong vanity mirror. Linis naman siya oh. At meron ditong switch. May alikabok na naman. Dito naman is merong pa-bath soap, 3. Meron ding shampoo with conditioner. In fairness branding is on point. Gumagana ba to? Okay, gumagana naman tong lababo. Dito pala sa may kanan is, andito tong circuit breaker. Ayan, nakasulat pala. Circuit breaker. Medyo may mga damage na yung pader. Sa baba naman is meron ditong trash bin na plastic. At merong maliit na wardrobe. Pero ano siya, kung maipansin nyo naman, maano na siya. Puro scratches. At yung pader dito. Halatang dito nilalagay yung mga, mga luggage ng mga bisita. At meron sila ditong plastic na hanger. Hindi ko lang alam kung saan siya isasampay. Kasi wala naman ako nakikitang immediate na sampayan dito sa pwesto dito. Kahit actually dito sa loob ng room wala akong makita. Siguro baka nandun sa may loob ng bathroom. Talagang mukha na siyang luma lang talaga. Bago tayo pumasok dito sa bathroom is, pakita ko lang sa inyo itong bed. Ang gamit nila dito is, I think 3 sheets siya, hindi siya duvet. At yung blanket is, medyo may mga tama-tama na. Sign ng kalumaan. Kahit actually dito sa may mga gilid pansin nyo lang na merong mga skid marks o parang mga black marks, no? Konting kuskus lang naman yan. Then, dito is merong pa-side table na ayun na naman nga. Madami ng mga something. Parang dinodrawing yan pa ng mata, oh. Mukha ba siyang mata? At meron pa dito ngayon. May maliit na Bible, kahit pa paano. At anong laman ito? Nice Kahit pa paano meron pala sila dito, safe. Pero wala akong nakuha kung anumang susi. Wala silang ibinigay sa akin. Meron ba dito? Meron nga. Ito. I think ito yun. Testing nga natin. Tama. Dito nga siya. Ayun, nakalak na siya. Hindi kasi na-briefing sa akin kanina nung sa front desk. Gulat naman ako. Kala ko ano to So wala naman siya laman. Okay, so dito yung pinaka-headboard niya at meron pa dito kahit paano, may pa-painting pa sila dito, no? Pillows naman is meron 2 firm pillows. Dito sa kabila, firm din ba to? Yan, gusto ko yan. No? Pero syempre para sa ibang guests, gusto nila yung merong talagang super lambot, no? Sana siya, halo. Then ito yung bed. Medyo magulo na siya guys kasi pasensya na kayo at natalunan na yan kanina ni Chelsea. Diyan siya nagtatalon pero hindi dito. May tama na naman dito. So, ayan yung bed. At kung tatanungin nyo ako, kung malambot ba, yan. Super lambot, pero ewan ko kung naririnig nyo, no? Parang yung spring, rinig na rinig mo yung nag-i-squeak nga tong spring na. Buksan nga natin tong TV. Yan, bumukas na. Yun, cable. Taka, mukhang malinaw-linaw naman. Medyo mapapansin mo nga lang talaga yung yung kanina nga sinasabi ko sa inyo parang mga kulo-kulobot sa screen na yan. Pansin nyo ba? Pero sa gabi hindi mo na masyadong mapapansin yan. Kasi nga, masyadong maliwanag to Sa gabi okay na siguro yan. So ano siya, cabled at mukhang marami naman channel. Pwede na, movies na channel. Check naman natin ngayon yung bathroom. Tada! So, immediately, andyan na yung toilet bowl. At meron ditong towel rack. So, imbis na dito nila inilagay sana yung bath towel, ipinatong na nila sa kama. May trash bin dito na plastic. And then, bidet naman siya. Medyo may kalumaan na rin siya. Parang nakatabing ito. Loose kasi siya. No? Pero magagamit pa naman yun. At meron pa pala dito sabitan. Okay So, ito, nandito yung shower. At, ewan ko, napapansin nyo, may mga na siya, watermarks. Hindi lang siguro maganda yung pagkakatayo. Nice ba ito? Pero ano naman siya, functional. Then, merong switch dito. And then, ito na nga. Ito yung pinaka-shower. Rain shower naman siya. Kaso nga lang, parang na to. Magkano pa ba to? Parang
Ang dami ng kalawang kasi. Testingin natin. Meron pa ditong isang telephone shower. Hindi lang siya ganun ka-buff. Pwede pang i-improve yan. Nandito tong controls. Then, okay na. Ang ganda ng tiles. Talagang may kalumaan lang talaga na. Kasi, ang tagal na rin naman tong hotel na to. At, nabubuksan ba to? Binta na dito. Pero ano naman siya? May frosted sticker. Yun. Dyan yung ano. Yung motor ng AC. Okay, so testingin natin kung gumagana ba tong shower. Oopsie. Buksan natin to. Ano na to? Yung telephone shower yung gumana. Oops. Yung hot water ba? Yun, malakas-lakas naman siya. Ganahin natin itong taas. Yun. Gumagana naman siya. Kaso nga lang, parang nagwa-wild na siya. Oo. At mainit na kagad yung tubig kahit pa paano. Warm. Yan o. Ayos. Okay, so tapos na tayo sa room. At banggitin ko lang pala, no, itong single bed is kung gaano kalambot yung queen bed, napakatigas naman na itong single bed, no? Halos, ang tigas talaga siguro. Baka nakabaligtad lang to or something. Anyway, yun nga, tapos na tayo dito sa room. Sasabi ko, no, talagang ano na siya, napakaluma na. Actually, iba yung ine-expect ko pagdating dito. Malayo yung expectations ko. Pagdating lang naman sa itsura ng room, no, yung pagdating sa colors and everything. Kasi pagdating sa labas, ang ganda, maliwalas, tapos ang luwang ng spaces. Kasi nga, malaki tong property and maluwang siya. Pagdating naman dito sa room, is parang super kulob at medyo madilim. Parang ano kung mapapansin nyo, di ba? Wala na mas may improve dito sa lighting dito. No? So, yun nga, medyo iba yung pakiramdam pag nasa labas ka, maluwang, maaliwalas. Then pagdating mo naman dito sa loob is para tuloy masikip tsaka madilim. So ganun yung pakiramdam, ganun yung impression ko. No? Okay, so bago ko ipakita sa inyo yung other parts ng property, alam niyo ba na more than 95% ng mga nanonood ng videos namin is hindi pa nakasubscribe? Kung na-enjoy niyo yung mga contents namin, do subscribe sa channel namin dahil malaki may itulong sa amin yan para makagawa pa ng mga ganitong klaseng contents in the future. Sa ngayon naman, ito, pakita ko naman sa inyo yung other parts ng property. At ayun nga, napakalaki ng property na to, no? Ang laki ng land area nila. Kaya, tara. Okay. Meron pala sila ditong pa-room sign. Ang cute. Do not disturb and makeup room. Mukhang magta-transition na sila sa keycard eh. Kasi meron na sila dito yung keycard socket. Let's go. Okay, so ito pala yung view from the room. So, etong sa building yan, dyan tayo galing kanina sa pag-check-in. At ayan, sabi ko nga, di ba? Ang luwang, mapuno, maaliwalas. Nakakatuwa lang kasi may mga paano sila dito. Naka-fix na lamesa, tsaka parang bangko. Ang dami na naman mga something, mga damage and mga scratches. So, tara. Okay, so andito tayo sa swimming pool. Ang laki ng swimming pool nila dito. Medyo Olympic size. So, ayun sila Chelsea. Hi, Chelsea! Dito yung shower area. At may mga bangko-bangko pa sila dito. Hi, Chelsea! Are you having fun here? Yeah, what's this? Wow! Okay, so meron pa dito mga sunbed. Naku, so medyo mukhang luma na siya. Nangingitim na. Dati ang kulay puti. Ayan, so ang luwang ng swimming pool. At mga bandang ito, alas 3, makulimlim na dito. Si Chelsea and si Ate Matet. Okay, so ano meron dito? Palarong pambansa, record holder. Sa swimming. Nice Ayos. Si Mr. Januel De Leon. Nice. Okay, so ano meron dito? May mga ano pa dito? Mga teacups at tissue. So ito yung building 2. Ewan ko, nakapansin nyo, parang ano na siya, no? Parang, ayan, medyo may kalumaan na rin yung building. Yung mga itim-itim. Okay, so punta naman tayo sa part na yun. Aba, meron sila ditong paano. Meron pa swing. At siso. Ang daming halaman, ganda. Mukhang ano nila to, function room. Ayan. Pasok tayo, makichismis tayo dito kung meron dito.
So ano nga siya, function room. Nakakagulat lang talaga yung luwang o yung laki ng property nila dito. Kasi matagal ko nang nakikita tong property na to, hindi pa lang ako nakakapasok. Kaya kanina, pagpasok namin, masasabi kong gulat na gulat ba ako. So ito yung likod ng building 2. At meron ditong isa pang building, I think yun yung building 3. Tingnan nyo naman, oh. Ang luwang. I think meron pa dong isang function area. Taan natin yan later. At nanggaling nga pala kami dito kanina. Dito kami nag-lunch sa may, hindi nga lunch parang ano lang, parang merienda, semi-merienda. Dito sa may Latte Coffee Cafe. Okay naman, sarap din. Order lang kami kanina ng chicken carbonara, tapos may kape din, iced coffee, meron ding isang hot coffee. Good afternoon. And then umorder lang din si Chelsea ng, gusto ni Chelsea daw ng blueberry cheesecake. Almost 1,000 pesos din. Okay, so ano pala to? Rooms, area din pala dito. Ang init dito sa loob. Ayos-ayos dito Meron seating area dito. Aircon naman siya pero hindi siya naka-open. At meron ditong spiral stairs paakyat. Okay, so hindi na tayo umakyat dun sa taas. Kumbaga hindi ko na pinakita sa inyo pero same lang din naman na nasa first floor. May paano sila dito sa mga halaman, no? Ano to? I heart you. Hindi pala. I heart Y. Guti, gumanda yung panahon ngayon kasi kanina, ano siya, makulimlim. Umuulan nga dun sa mga nadaanan ko, na bayan. Okay, so okay naman yung landscaping nila dito. Maganda din. Ang luwang talaga kasi tingnan nyo naman, Literal na kalsada to, papunta doon. Saan ba kayo papunta yun? Meron silang paano dito. I heart you, Kalibo. Nice. So, punta tayo dito. So, meron pa nga ditong isang malaking something. So, ano pala siya? Marzon Convention Center. Ito mo, may event na ongoing. Mukhang mayroong reception ng kasal. Yun na pala. Parang gate na nila to sa kabila o sa likod. Siguro dyan yung mga sa deliveries and everything. So, syempre hindi na tayo pupunta doon. Pasok na tayo dito sa may building 2. Hi! Hello! Meron dito. Dito nga pala yung front desk. So, ano meron dito? Hindi ko alam kung saan kami mag-breakfast. Dito kaya yung bukas? Mukhang dito. Oo. Mukhang dito breakfast bukas. Actually, hindi ko alam kung buffet o plated. Okay, so dito na nga kami sa may swimming pool. Sinamahan ko na si Chelsea sa paglangoy. Okay naman, ang laki ng swimming pool. Sarap din mag-swim. Wala kang halos maamoy o maramdaman. Hindi naman sasakit yung mata mo kapag didilat ka sa ilalim ng tubig. Kasi parang non-existing nga yung chemical. So kahit anuman. Kanina nung nag-iikot nga tayo, kung napansin nyo, wala kanina naglilinis. Pero ngayon, meron na naka-standby na nagme-maintain na maglinis itong pool. Then ayun, I think yung whole swimming pool is 4 feet. Wala siyang area na pambata talaga o medyo mas pababaw. Mga bandang alas 3, ngayon alas 4 na, super makulimlim na dito. No? Parang buong pool na is shaded na siya. So ngayon naman, kami lang yung nagsiswim. Meron lang isang bata na nagpa-practice o nagtitraining ng swimming dito. Hingit na hingit nga si Chelsea at mukhang gustong maging swimmer nito paglaki. Comment ko lang talaga dito is yung mga tables and yung mga chairs, medyo may kalumaan na. Pero technically, ang ganda ng view, maaliwalas dito, may magandang ihip ng hangin. Then, ang sarap lang tumambay dito actually. Hello guys, good evening. So, eto, nandito na kami sa room. Kagaling lang namin sa labas, nag-dinner kami. Hindi kami dito nag-dinner kasi madaming something dito sa mga malapit sa kanila. Maraming mukhang interesting, kaya yun. Sa ngayon, nakatulog na yun sa Chelsea after mga 30 minutes. Nung makabalik kami dito, it's 8:15 na ngayon. Kaya ito, dito na lang muna kami sa room. Nanonood na lang ako ng TV. Pinaka-solid dito, kahit pa dun sa mga napuntahan namin nga sa Boracay. Cable TV siya with over, I think, mga 150 na channels. And I think, smart TV siya. Kasi kung mapapansin nyo, meron siyang mga YouTube dyan, tsaka Netflix. Hindi ko lang siya mapagana kasi, nagpupula siya.
ay gumana. Sayang. Kasi kanina, actually, nung mga nasa labas kami, medyo may kabagalan yung internet nila dito. Parang putol-putol siya. Siguro dahil nasa labas kami. Pero etong nandito kami sa loob ng room ngayon, mabilis siya. No? Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Nasa ano na siya? 54 Mbps. Mabilis, mabilis. So, wala namang masyadong kaganapan dito sa loob mismo ng property. More or less, I'll see you guys tomorrow for the breakfast, which is breakfast buffet daw siya. Nagtanong ako kanina doon. At it serves daw ng 6 a.m. to 10 a.m. See you guys tomorrow morning lang. Good night. Okay, tingnan natin yung selection. So, meron ditong steamed rice, scrambled egg, sesame chicken, fried dilis, canton gisado, hot water, brewed coffee, toaster dito, tinapay, papaya, cereals, and juice. Ano yan? Pineapple. That's it. Napakasimple lang. Okay, so ito, dito na tayo sa breakfast. Medyo hindi ko natripan yung bread nila doon. So, ngayon, ano tayo? Rice, konti lang. Kung napansin nyo naman, konti lang yung choices. Which is medyo expected naman. So, meron tayo ditong scrambled eggs lang, tapos merong fried dilis, and then merong sesame chicken. Then, meron pala sila doon, ano, hindi ko pala napakita. Nasa gilid kasi. Vegetable soup. Then, titikman lang din natin yung canton gisado at syempre, kape. And for the dessert naman, kung mapansin nyo, wala namang masyadong something doon, which is papaya nga lang, no? So, sa ngayon, pa-check out na kami. Kung nagustuhan nyo pala tong video na to, don't forget to hit the like button and subscribe sa channel namin for more of our contents. Okay, Marzon Hotel. I can see why it's the best rated hotel here in Kalibo. They have a big swimming pool and I think they are the only hotel here in the town of Kalibo na merong swimming pool. Or I might be wrong, just tell me on the comment section. In terms of its size, malawak tong property nila with multiple function rooms, which I think one of the go-to place kung saan pwede mag-held ng mga events. They also have a couple of restaurants in the property. Meron mismo isa dito sa loob kung saan nagsiserve nga sila ng a la carte, pati yung breakfast buffet nila. And yung latte na I think na kasama sa franchise business nila na nandun naman sa may bandang harapan o sa gilid nitong property nila. Speaking of restaurant, breakfast is quite average. With limited selections, you can opt naman to not have breakfast sa room rate and choose to eat out since madami niyang food establishments na malapit dito. Wi-Fi inside the room is fast and very reliable. Compared kapag nasa public spaces kanila, hindi siya ganun kabilis and in fact, halos non-existing. I would say that the biggest letdown na on this hotel is the room. Nabanggit ko nga na maganda, maaliwalas, and spacious yung buong property. Pero pagdating mo sa loob ng room is parang nasa ibang lugar ka na. It doesn't really reflect yung ganda ng public spaces nila. The room is already showing signs of its age. May mga scratches nga sa table and chairs, may mga marks din yung walls, medyo makalawang na yung mga metal, and din na rin i-adjust o higpitan yung mga other fixtures. Cleanliness-wise, okay lang din naman. Malinis siya generally, but need lang din nilang tutukan yung mga corners and small spaces ng room. Walang hair dryer, sleepers, and yung bathroom amenities nila is only limited to a tissue, shampoo, and soap only. Laking gulat ko actually nung ma-discover ko na wala silang dental kit dito. I think probably dapat kasama yon sa mga pinaka-basic na items na dapat na included sa room rate. Kaya eto, nagbayad pa ako ng 30 pesos per dental kit. Considering the price that we paid for a one-night stay here, and take note naka-promo pa to. Masasabi ko medyo mahal siya. Ang binayad pala namin dito for a one-night stay here sa Marzon Hotel Kalibo is 2,995 pesos. Good for 3 packs na siya and with breakfast na din. Kayo, what you guys think and would you consider staying here when you visit Kalibo? Let us know your thoughts on the comment section. If you want to check out one of the best rated hotel in Boracay, just click the video on this side. For one of the worst rated, just click on this video. So, that's it for us today. See you on the next one. Bye-bye.